Ang daming stray dogs. At dami din pakalat-kalat ng mga kotse. Sana ba tayo? Welcome to Tiny House Community. Wala pa yung kapitbahay natin. Nandun. Ilaw ko na lang. Kotse ako. Kuhanan mo na lang ako. Mag-iilaw si Lola sa loob. Akita na si Lola. Yan. Sama daw lang si Lola sa intro. Good evening everyone. Welcome back to my channel. Ngayong gabi na ito, mag-update tayo sa aking bagong ginagarden. Kahit na medyo madilim na, ipapakita ko pa rin sa inyo. Kasi ito, tinatubuan na sila ng damo. Take 2. Good evening everyone! Welcome back to my channel. Ngayong gabi na ito, mag-update tayo dito sa aking bagong ginagarden. Ayun sa nakikita nyo, tinubuan na ng maraming damo, kaya ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Sa totoo lang, sabi ko kanina, mas maaga at subukan kong mag-video dito ng natural light o liwanag talaga ng araw. Pero alam nyo, dahil ng bagyo kahapon at ngayon wala pa rin pasok, pero matraffic pa rin sa dinaanan namin, so hindi pa rin namin inabutan ang liwanag. Kaya ito, magbi-video kami ng aking apo na kahit na medyo madilim na, para lang mai-update ko kayo dito sa aking bagong ginagarden after 1 month. Kasi nga naman tag-ulan at saka tag-bagyo dito sa Pilipinas, kaya ipapakita ko sa inyo ang katotohanan, para makita ninyo habang hindi ko pa naaalis yung damo after 1 month ng aking pagtatanim dito, pagtatanim at pag-uumpisa dito. Ayan, ito na ang ating mga halaman dito. Papaya pa. Sa totoo lang, gusto kong tanggalin itong mga damo na to. At pasensya na kayo, laging gabi pag nandito kami, dahil totoo, halos gabi lang kami nandito at bibihira din kami dito, kaya ganyan kadamo. Kaya, kumbaga, parang ang pinaghahalamanan ni Lola ay sa bahay namin sa Dasma at saka dito sa Gentry. Alam niyo ba na, tuwang-tuwa ako dito kasi totoong magbubungkal si Lola ng lupa, hindi sa paso na nakalupa, hindi nakapaso na lupa. Kaya tuwang-tuwa ako dito kahit na nagtatanggal ako ng damo every week. Tuwang-tuwa ako. Sige, papakita ko na sa inyo yung aking mga halaman bago pa dumilim ng husto at bago pa umulan ngayon na naman, kasi suspended pa rin ang klase ng mga bata. Kaya nandyan ang apo ko ngayon, tagahawak ng camera ko, dahil suspended pa rin ang klase. All levels, public and private. Kaya ayan, papakita ko yung apo ko. Pakita mo naman yung mukha mo, apo. Okay lang yun, kahit nandun si Lolo. Sige na. Magbota tayo, punta tayo doon. Magbota. Natin dito sa likod at saka dito sa likod ang una kong tinaniman. Kaya ipapakita ko sa inyo at i-update ko sa inyo ang mga tinanim ko pagtapos ng 1 month.
At ito, lapitan na natin. Lumapit ka ako. Sana nga lang makapture pa ng ating camera kasi sobrang dilim na nga naman talaga. Tingnan mo po, pakita mo yung likod kung gaano kadilim. Sobrang dilim na talaga dito. Kaya, ito, katotohanan ni papakita ko sa inyo. Papakita ko din sa inyo kung gaano karami na nagdamo na tumubo after 1 month. At ayan, papakita ko yung una kong itinanim ang tanlad. Kinapo. Ayan ang ating mga tanlad. At saka oregano. Yan kasi ang mosquito and snake repellent. Kaya yan ang una natin itinanim. Ayan, sana nakakapture pa yung ating camera. Kaya naman no, nakikita nyo naman. Lola lang siguro ang mahina mata kasi matanda na. Ayan. At kung nakikita nyo yung likod, talagang madilim na. At yun, meron din kahoy na medyo nakabalanban dyan kasi napulot ko lang din dito bago ko ito nilinis. Siguro, pinagputulan niya ng kahoy. At yun nga, kahit na medyo makalat, papakita ko lang sa inyo ang totoong itsura ng aking bagong ginagarden ngayon. So ngayon, papakita ko sa inyo yung susunod na itinanim ko. Dito sa likod. Ito yung kamote, vine o kamote tops or sweet potato. Kamote, yan yung tawag sa atin. Oh, ang haba na. Ayan, oh, pwede na siyang talbusan. Ayan. At ito yung aking tanim na malunggay. May construction kasi dito sa likod. Kaya medyo naggumalaw siya ng konti. Medyo naabala yung kanyang pag-usbong. Pero mabubuhay yan. Promise, kayang buhayin ni Lola yan. At yung tanlad, napakadami kong nilagay na tanlad dito. Dahil nga pinopost ng mga homeowner sa GC na may mga ahas nga dito. Di ba nga bawal ang magpatay ng ahas? Eh hindi naman tayo marunong humuli ng ahas. Kaya maglagay na lang tayo ng snake repellent kagaya ng lemongrass o tanlad para sila hindi lumapit dito sa garden natin. Thank you, Apo. Yeah. Yan yung sweet potato natin na burgundy. Ayan. O violet. Violet. Tapos, ito naman, yung talino. Pero ito, gulay din yan. Yung talinom na yan. Ang ganda na ng talbos ng ating mga sweet potato. Yan. So, ulit-ulit si Lola, no? At sa side na ito, tinamnan ko ito ng mga philodendrons. Pero, nauna kasi na lumaki yung mga damo. Ito yung ating philodendron mayoy. Ayan. Nag-survive naman. Pero hindi nga lang maganda pa yung tubo dahil nauna yung damo. Marami akong philodendrons dito eh. Hindi ko sila makita. At ito yung ating tanlad o lemongrass na nakapaso. Tapos, ito ulit yung ating mga oregano na green. Tapos, meron tayo dito monstera. Yan, nauna na yung damo. Ito monstera, pero yan, monstera pero sorry, hindi masyado maganda yung dahon. Ito yung ano, dahilan, ayan yan, monstera pero yun yung dahilan na aagaan ko sana ngayon kasi magtatanggal ako ng damo. Ayan. May time pa naman, wala naman tayong ibang gagawin. Ayan, ito si monstera pero sigurado naman magsusurvive ito. Kasi itong part na ito, gagawin natin green wall. Pero hindi natin ipapagapang dyan sa wall mismo. Gagawa tayo ng paraan. After 3 months, i-update ko kayo. Siguro, mas maayos na yung ating garden. At ito naman, si variegated arrowroot. Ayan. At tanlad pa rin. Marami tayong tanlad. Tapos ito, oh, 'di ba, nabuhay.
Ito din. Ayan. Nag-survive naman sila lahat. Ipakita ko sa inyo itong itatanim ko palang na moringa or malunggay. Ayan siya. Nagdahon na, pero nakalapag lang yan sa lupa. Tapos ito naman, ating Sansevieria, ilalagay natin, ipapaikot natin dyan. Nagkataon lang kasi na meron construction sa gilid o sa katabing bahay, kaya hindi pa natin agad-agad maitanim. Okay, let's move. Ito naman, okay, dito na tayo. Oh, ito naman yung blueberry. Pagka nagbunga ito ay talagang mukhang blueberry siya. Pero hindi ko lang alam kung edible yun o hindi. Ayan, nag-uumpisa na siya magbulaklak. At ito naman, meron tayo ditong Boston fern. Hindi pa siya masyadong maganda, pero gaganda din yan after 2 months. At ito na yung ating mga mayanas o ating mga coleus, varieties ng coleus. Ilan varieties ba ito? Marami-rami din. Nasa 5 varieties na ang coleus natin dito. Kahit na mas malaki pa yung mga damo na nandiyan, huwag kayong mag-alala. Bago mag-December, gaganda rin itong garden natin. Part na yan. At saka ito, yung kamantigi. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ayan. Maraming varieties din ito. White, pink, and violet. At ito, meron tayong papaya dito. Itatanim natin yan sa likod. Ayan. Nakapaso pa lang siya ng maliit. Kasi kakagaling yan sa bahay. At dito naman tayo sa gilid ng bintana o gilid mismo ng bahay. Dahil nga gilid ng bahay, naglagay tayo ng marigold, pangtaboy ng lamok. At syempre, para din sa snake repellent. Ito siya. O dahil kakatapos lang ng bagyo o nandyan pa rin yung bagyo, medyo nahirapan sila eh. Mga flowering plants pagka tagbagyo, talagang mawawala talaga yung karamihan sa kanilang mga bulaklak. At ito naman si Botoncillo. Ayan, medyo tumumba siya. Ayan. Kaya niya makapture ako. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, gusto ko mga yan. Tapos ito naman, snake plant pa rin. Okay, sige po. Isama mo lang ako. Minsan lang naman yan. Tapos ito na yung ating mga verbena. Ayan, iba-ibang varieties itong verbena natin dito. Alam ko, 4 na varieties itong verbena na nandito eh. Ayan, meron white, meron fuchsia pink, meron salmon pink. Nasaan yung violet? Tapos ito na yung mga tumubo natin, mga zinnias. At ito, meron tayong variegated oregano dito. Ito, yan, philodendron. Meron tayong potos. Ito, zinnia pa rin ito. Okay, may mga mangilan-ngilan akong nilagay dito na philodendron at saka mga zinnias. Tapos ito, okay. Medyo hindi siya natuwa dito sa lugar niya. Yan, monstera, pero yan. Siguro i-transfer ko na lang sa kabilang side doon sa mas shaded area para mas sigla siya doon. Tapos ito na si Lolo, nagtanim siya ng sitaw dito. Tanim lang close up. Ayan, sitaw. Tumubo na. Sitaw ni Lolo yan. Okay. At dito na tayo. Let's move. Dito tayo sa mulberry. Ito na yung mulberry fruit natin. Gaganda din ito. Promise. Bago mag-Christmas, gaganda lahat itong mga tanim ni Lola dito. At ipapakita ko yun sa inyo. Update ko kayo
Tapos itong bagyo na ito, bagyo ang tawag nila dito eh. Nagbubulaklak ito ng red at nagbabariegated din yan pag summer, pagka summer. Ito yun. At pag summer, nawawalan ito ng dahon. Nagiging bulaklak ng lahat. Kaya ang ganda rin ito pagdating na ng matapos ang tag-ulan. Okay? At ito yung aking bagong tanim na peace lily. Wala pa kasing 1 month ito. Peace lily na ito. Kaya naman ganyan pang itsura. Lalo pa, medyo nalunod yata sa ulan. At ito, meron pa rin tayo dito. Siyempre, ano ba to? Lemongrass. Tapos, ayan po. Teka po ha. Tapos ito na yung ating mga mayanas ulit or coleus. Varieties of coleus. Tapos meron tayo ditong isang herb. Pangtaboy din daw ng lamok ito. Siya nakalimutan ko na tuloy. Okay, ilagay ko ulit sa caption. Tapos itong zinnia natin naman dito. Zinnia na yellow. Ang ganda, diba? Ayan, galing sa bahay ito na dati nang tumubo. Tapos ito yung ating violet na verbena. Oh, kahit na gabi kitang-kita naman, 'di ba? Pagka-violet niya, wag lang higad ang mahawakan ni Lola. Ayun no. Oh, 'di ba? Ang ganda. Oh, sana magandahan din kayo. Tapos ayan, napakadami natin oregano na pakalat-kalat. Ang sipag ni Lolo magtanim ng ano ba yun? Ng oregano dahil takot siyang lumapit ang ahas dito dahil hindi kami marunong manghuli ng ahas. At ito na ulit yung ating sanga ng ating mulberry. Medyo malusog naman kahit na papano. And let's move na dito. And higad yata. Ito meron din tayong moringa dito o malunggay na naka-plastic pa, itatanim din ni Lola yan. At ito meron tayong silver dust na nakapatong dito sa paso. Yan. Kasi itong paso na to, dito natin ilalagay yung kalamansi at saka yung ating mga kamote vine. Tapos ito naman yung ating burgundy rubber plant. Ayan. Kung nakikita nyo, may mga tali-tali siya. Oo, kasi tumutumba yung mga paso dahil maliliit na masyado yung mga paso nila. Galing kasi sa bahay yung mga yan na nakapaso. Kaya medyo ganyan muna. Pagsamantala sila. Maayos din natin yan. Hirap kasi 1 month pa lang, tapos ilang days lang. Sa loob ng 1 month, ilang days pa lang kami tumitira dito. Paminsan-minsan lang kasi kami dito. Kaya ito, ganito nga talaga. Walang time talaga. Sobrang busy si Lola. Tapos ito yung mga tea plants. Varieties of tea plants ni Lola. Meron tayong 4 na paso ng tea plant. At sabi din nila, lucky plant ang tea plant. Lucky plant daw na ilalagay sa harap ng bahay. Kasi sabi nila, pag meron daw nagbabalak na gumawa ng hindi mabuti sa bahay mo, o sa tinitirahan mo, ang tea plant daw yung parang nagpoprotekta sa'yo. Kaya wala naman masama, diba, kung maniwala tayo. Kaya inilagay ko sila dito sa harap ng bahay. Siyempre, ito yung mangga. Itong Hawaiian mango na ito, nakalagay lang sa container dahil ngang maliit pa siya masyado. Kaya hindi muna pwedeng ilagay sa lupa agad. Palakin muna natin ng konti. At saka ang bilis pang tumubo ng damo. Kawawa lang siya pagka sa lupa siya. Okay? So let's move tayo dito. La, meron ng shell. Kinakain yung ating tanim. Okay. Ito na yung ating mga varieties of coleus. At saka ito yung marigold. Sana pantabuyan ng snake and ano. Pero ang kwan pala, ang snail pala, ay hindi takot. Ayan. Snail palang kumakain sa kanya. Pero ayaw, pantabuyan ng lamok at saka snake. At ito naman yung ating citronella.
Citronella ito, mga apo. Hindi ito tanlad. Ang citronella, ang kaiba nun, ay red yung kanyang stem. Ayan. Red yung stem. Yan. Ang lemongrass ay green lang. Tapos, ito tayo. Okay. Ito, nagtanim ako ng malunggay dito, pero hindi gumana. Hindi nabuhay. Okay, ito pa rin. Andito pa rin yung ating mga sensibilia at saka ating mga ano ba? Itong napakalulusog na ating mga oregano. Ayan, thank you, Apo. At saka ito, dati na ito, inabutan na namin ito, pinutulan lang namin kasi natutumba sa lakas ng hangin, ng moringa o malunggay. Tanim ito ni Ronald. Ayan. Kaya ito, Ronald, medyo okay na ito. Sana mapanood mo ang vlog ko. Tapos ito na, medyo tumutubo na. Ayan. Tapos dito sa labas, punta tayo sa labas, Apo. Ano mo ako konti? Itong mga ito ay mga damo. Hindi ito halaman. Ayan, mga damo ito. Ang halaman na ito naman, variegated oregano. Tapos ito, variegated oregano. Yan. Tapos, ito pa rin, damo pa rin ito. Yan. Tapos, meron akong mga itinanim dito Yung, ano na nga bang tawag? Lourdes, ito. Para siyang spider plant, pero Lourdesia. At medyo naunahan siya ng damo. Kaya, ganyan. Ito, Lourdes. Hanggang doon yun. Pero, kasi mas mabilis tumubo yung damo kaysa si Lourdes. Kaya, sorry Lourdes, hindi ka nalinis agad-agad ni Lola. Ito, yan. Tapos ito din, mga oregano natin. Yan. Ayan, magtatanggal pa si Lola ng damo. Ayan, at saka ito. Akala ninyo, mais ito, no? Hindi po. Hindi mais ito, mga apo. Ito ay damo lang to. Na hindi natanggal ni Lola agad. Ito, damo. Yan. Tanggalin ko. Ito din, ang ganda ng dahon, no? Parang halaman. Yan, ganda, no? Pero damo yan. Ang ganda niya lang para maging damo. Oo nga, ang ganda niya daw para maging damo. Ayan. Tapos ito. Tapos ito naman. Yellow bell na galing sa bahay. Sa huling plant tour ko, yung sa harap ng bahay, ito yung umaakyat na hanggang 3rd floor. Ito, pinaugat ko lang ito ng kailan lang. Kaya pinutol ko doon sa may bintana, tapos pinaugat ko. Yun, nung nabuhay siya, inilipat ko dito. At, ayan, nabuhay naman siya. Kaya ito, ayan, tignan nyo naman. Kahit na madamo, nabubuhay sila, Ayan, ito. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo at sana nag-enjoy kayo. Ayan, maikli yung ating video dahil nga kokotya ang aking tanim dito. Pero, ayun, aayos natin ito bago magpasko. Kaya maraming salamat ulit. Sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye! Nag-aalis na o nagbabawas na ng damo. Diba? Medyo maliwanag na. Konti na lang. Maayos din natin to. Ayan, Apo. Medyo naambon na kaya sisilong na ang Lola. Next time naman, marami pa naman pagkakataon. Bawal magkasakit. Kaya ito, ituloy ko lang tong matataas na damo na to. Sisilong na ang Lola. Apa. Yan. May camera pa? Apa. Okay, thank you. Yeah. Ayan, pahabol lang ni Lola na pinakita ko lang ngayon na nagtatanggal ako ng damo. O, diba? Pati yung aking tanim na potos na bunot. Nakakatakot din pagka madamo ang bakuran.
Ito, zinya itong hawak ko sa kanang kamay. Talagang hinihimay talaga dahil kaya sinaway ko si Lolo dito dahil hindi alam ni Lolo yung dahon ng zinya at saka dahon ng damo. Kaya Lola lang talaga makakapaglinis sa site na ito dahil alam ko na meron ako itinanim dito. Buhay naman yan. Ayan. Okay. Tapos na tayo. Next time naman. Ay, thank you, Let. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Bye-bye.